Ma'am Rose, ano naman yung maipapayo mo sa mga online sellers na parang gusto na nilang sumuko at nawawala na ng pag-asa? Sa mga ka-online ko, wag po tayong sumuko. Nandyan na yung nandyan na yung minsan matumal, nandyan siyempre, mayroon pa ring araw na lalakas din tayo. Lagi lang tayo maghahanap ng paraan. Kung mahina ang kitaan, bawasan ng expenses. Kung nasanay tayo nung taglakas, malaki yung expenses, pues kung mahina, bawasan din ng expenses para makasurvive tayo din. Pagdating ng taglakas, yan, nandun na ulit. Pwede na ulit tayong humataw. Nandyan talaga yung taghina. Ang kailangan lang talaga ay strategy para makasurvive tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Isipin na lang natin yung dati wala. Ngayon pa bang merong konti na hindi pa natin pagsikapang maitaguyod. Yun lang, hindi naman dapat na stress. Bawasan lang talaga yung yung nasanay lang kasi talaga kayo na nandito na ako. Easy na. Akala nyo na rin siguro minsan. Yes. Ayaw nang bumalik sa dati. Kami, kung sabi nga, habang maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Kung konti yung kinita, dati naman kumakain kayo sardinas, spice, gawin nyo ulit. Dati naman ginagawa. Huwag mo na lang ipaalam para hindi ka kaawaan, di ba? Ba't mo naman ikakahiya? Doon ka naman galing. Sabagay. Pagkain naman yun. Di ba? Tsaka masarap yun Yes. Ako nga yung mga anak ko, sabi, ba't hindi lasal? Ang mga anak ko, public. Bakit public? Wala yan sa school. Nasa diskarte yan ng mga bata. Ilalagay ko sila sa mamahaling school. Tapos, nandun lang magpapakasosyal. Wala yung diskarte. Malagay man sila sa in the future na gumanda ang buhay, sanay pa rin sila. Kasi ganun tayo no? Di ba? Hindi ka naman magiging ganyan ka-successful kung hindi mo naranasang maghirap. True. Ganun po. Siguro i-advise natin sa mga viewers na wag silang sumuko sa pangarap nila. Kung nahihirapan sila, it's part. Di ba? Part na siya. Hindi naman laging maaluwan. May problema at problema na darating. Labanan lang. Walang perfect sa mundong to. Kaya dapat talaga diskartehan mo. Diskarte. Habang nandyan, diskarte ka. Nung wala nga tayo, isip tayo ng isip ng paraan, di ba? O bakit nung nagkaroon ka na parang ayaw mo ng kumilos, di ba? Kung dati nagtitinda ako ng bayabas sa school. Di ba? Kasi yun kailangan talaga natin ng bakit hindi ka ulit magtinda? Tama. Kung yun yung pwedeng makasolusyon, magtinda ka ng hindi naman tayo focus lang sa isa, sa isang hindi ititinda. Porke kumikita ka na ng malaki, stay ka na lang dun sa ganung stage. Yes. Kailangan mo ulit bumaba. And tama yung sinabi mo na magbawas ng cost cutting. Cost cutting muna tayo. Yan. Kasi yun na sinasabi ko. Ay laging sabi ko, alagaan nyo, yung nagbibiroan kami, alagaan nyo yung kumpanya nyo. Kasi kumbaga may kanya-kanya silang store na ginudutihan. Kaya lagi kong habihin. Sa kanila din nakasalala yung pasok nila. Pag mahina, gagawin. Hindi ka nag-effort. Pagka walang benta, paano yan? Magsasara ang store, di wala kayong trabaho. Kaya kailangan maging concerned din sila. Yes. Kasi pag nawala yung concern nila, pababayaan nila. Sino rin magsasuffer? Mawawalan sila ng work. Yes. Tayo naman kaya namang umulit na maghanap. Diba? Baka yung mahanap natin, mas magaling pala sa kanya. Yes. Sabi ko, galingan. Hindi laging ang gusto ay sa sahod lang. Yun kasi minsan may mga employee talaga na ganun. Pero lagi kong sinasabi sa kanila, huwag ninyong hayaan na kayo'y hanggang dyan. Ang pasahod ko, depende kung ano ipapakita yung performance. Kasi kaya naman natin magdagdag ng sahod ng bonus, ng incentive, basta may benta. Depende. Di ba? Kaya ginagawan ko na nga ng mga incentives para yung upselling, iba pa rin kasi yun madagdagan pa rin. Kasi yun doon yung sipat. Sa inyo, kahit hindi pa kayo ganun kalakas sa online, kahit mga store lang, nagawan nyo ng sistema, sir. Na kahit hindi man ako malakas naman yung mga store ko, buhay pa rin ng negosyo, di ba? At the end of the day, kumikita. Yes. Yun ang kagandahan. Walang online, pero may physical store na kumikita. Go.